Yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. For today's video mga quiz magayas, mukhang ito na yata yung official at formal po na katandim ni Yorme Isko this coming election 2025 na walang iba po na si Ma'am Chi Atienza at yung nagbigay po ng siguro daan. Mamaya po ipaliwanag po natin yan kung bakit si Ma'am Chi yung katandim po ni Yorme Isko Moreno this coming election mga quiz mga gayas, no. Diyan po natin makikita yung pagkakaiba po ni Ma'am Hani Lacuna at saka yung Atienza mga quiz mga ito. Pagdating po sa giveaway, pagdating po sa giveaway. So, bago po ang lahat ay panoorin po muna natin tong video na to na pinagkaguluhan po ng mga batang Manila sa pag-ikot ni Ma'am Chi at ni Yorme Isko dyan sa may kamay nila. So without a further ado, let's begin. From Saudi Arabia, Dodoy TV. Oh, lagi ko ito napapanood si Dodoy TV. Oh. May tipo! John Ray Caluyong Makabubut. Makabutbut. Aywa. John Ray Caluyong Makabutbut. Opo. Oh, Dodoy TV. Dodoy TV. Aywa. Nagpa-burger pa. Pa-burger naman dyan. May paputok pa. Balik ka na. Bumalik. Bumalik ka na. Our hearts beat to the city streets. We began to feel Pagtuwa yung mga kabataan. Napakagandang tandem po yun. So yun nga mga kois na yan. So papaliwanag natin kung bakit nag-switch yung Atienza, no. So isa po yung bigay galang, bigay daan. Dahil kung sino yung sigaw at gusto ng taong bayan, yun po ang dapat masusunod. Pagbigyan po yung taong bayan. Huwag po yung pagbigyan mo lang yung sarili mo, interes o kagustuhan. Yan mga kois, no. Papaliwanag po natin yan mga kois, ha. Mukhang ito na yata ang napakagandang match-up o tandem Yorme Isko at Chi Atienza. Mukhang nagbibigay daan ang kapatid ni si Ali Atienza. Yan ang tunay na magkapatid, hindi gahaman. Dito lad. Nang iba dyan, umaabuso porket pinagbigyan na, mang-aabuso pa. Siya na nga ang pinagbigyan sa nakaraan. Siya pa ang galit. Kung tunay kang kapatid, pagbigyan mo ang sigaw ng karamihan. Magbigay daan ka sa taong gusto ng manilinyo. Huwag kumapit na parang tuko sa kapangyarihan. Na hindi ka naman karapat dapat
Huwag nating antayin na gagamit pa ng pala o swivel ang manilinyo para matanggal ka sa kinakapitan mo na di bagay para sa'yo. My goodness, my goodness. Alam niyo po ba, yung tao nagahaman sa pwesto, kahalintulad siya ng isang karakter o attitude ng isang adik. Bakit? Kasi ang adik o gahaman ay naghahanap ng paraan para maka-score. Kahit na nakakasama na siya ng ibang damdamin ng ibang tao o nakakasakit ng damdamin ng ibang tao, gagawin ang lahat ng paraan basta makuha lang ang kaniyang gusto. Wala siyang pakialam sa damdamin ng ibang tao. Pansin nyo ang mga adik. Pag wala na ang pang-score yan, mang-hold up, magnakaw, mangisnats, gagawin ang lahat para maka-score. Ang resulta is kangkungan patungo o pupulutin. Pag ayaw na ng taong bayan, magpakumbaba, magbigay daan sa taong isinisigaw ng Batang Maynila o Manileño. Para pagdating ng panahon kung kailangan mo ulit sila, maalala nila yung magandang ginawa mo. Tama po ba o tamang-tama? At manumbalik ang tiwala ng taong bayan sa'yo. Huwag mo nang dagdagan ang nagawa mong mali dahil itatakiyan sa isip ng bawat Manileño. Hindi kawalan o loser ang pagkumbaba sa sarili. Ibig sabihin niya, mahal mo ang madla dahil nakinig ka sa sigaw at panawagan nila. Tama po ba? O tamang-tama? Batkos, mamahalin ka nila dahil sa ginawa mong pakumbaba o moves. At higit sa lahat, may mukha kang maipakita sa Manileño at kahit saan kang dako mapunta o pumaroon sa Maynila. Gawin mong halimbawa o instrumento si Ali Atienza. Nagbigay daan sa kanyang kapatid na walang iba at maganda na si Ma'am Chi Atienza. Dahil alam niyang si Chi at si Isko Moreno ang sigaw ng madla. Yan ang tunay na ugaling Manileño o public servant. Marunong makiramdam sa gusto ng karamihan. Yan ang tatak Manileño o Batang Manila. Dapat sapat na yung nakaserbisyo ka sa Manila. Napakita mo na ang galing mo. Pero di kontento ang Batang Manileño o Batang Maynila. Kaya wag nang magmatigas. Sundin ang sigaw ng karamihan. Wag yung pansariling interes lamang. Dahil nakakasira yan ng reputasyon mo. Especially to your beloved father. At kung buhay pa sana ang tatay mong na si Daniel Lacuna, siguro isa din siya sa magsasabing tama na, honey. Tama na, honey. Naibigay na at napakita na ang nasa Manileño ang galing mo sa pagserbisyo sa bayan.
Magbigay ka ng daan kay Isko dahil majority naman siya ang gusto at sigaw ng batang Manilinyo o batang Maynila. So ano sa tingin nyo mga quiz, mga guys? Sa tingin ko talagang ito yung tamang-tamang tandem ni Yorme Isko Moreno this coming election 2025. Dahil parehas po sila gwapo, maganda. Hindi naman. Parehas po kasi sila sigaw ng Manilinyo. Sino bang buboto? Sino bang masusunod? Hindi yung taga Maynila, yung batang Maynila, yung Manilinyo, dahil sila mismo nakaramdam sa kanilang sarili kung sino yung karapat-dapat na magiging mayor at vice mayor uli dyan sa Maynila. Kaya grabe yung naibigay na giveaway ni Sir Ali at Chin sa mga quiz. Palakpakan po si Sir Ali, no? Palakpakan po. Yan po ang tunay na public servant o tunay na may malasakit at pagmamahal sa bayan. Yung magbigay kadaan kung sino yung isinisigaw o sigaw ng batang Manila o Manilinyo. Huwag mong ipilit yung sarili mo dyan na kahit ayaw nila, gagawa ka ng paraan at yun tuloy nakakasira ng iyong pangalan at reputasyon. Kaya kung ayaw ng Manilinyo, bumaba ka na. Tama na. Kasi yung serbisyo mo para sa mga Manilinyo ay hindi sapat, kaya po sumisigaw po sila na Yorme Isko, balik ka na sa Maynila. Okay? Dahil alam nyo naman mga quiz, talaga ang masusunod po is yung taong bayan. Kahit pilitin mo pa yung sarili mo dyan na bumalik ka uli o makipag-re-elect ka uli, kung ayaw ng Manilinyo, wala ka na talagang magagawa. But cause nakakasira ka pa sa inyong reputasyon at damdamin sa mga taong kagaya ni Yorme Isko Moreno na napakabait. Kita nyo naman, nakaraang eleksyon, nagbigyan ka na ng pagkakataon, nag-giveaway na siya. Okay? Kaya, siya naman ngayon, kasi siya naman talaga ang sinisigaw ng bawat Manilinyo. Kaya, yun ang karapat dapat mong gawin, ma'am. Sana po, maintindihan mo po dahil kahit ano pang gustuhin man natin bumalik. Pero kung ayaw na ng mga tao, well, wala naman tayo talagang magagawa dyan, diba? Ganun lang po kasimple talaga yun. Dapat po talaga igalang yung karapatan ng bawat Manilinyo, bawat batang Maynila, dahil sila po ang masusunod. Hindi po tayo, hindi ikaw, hindi sila. Yung sigaw ng majority o karamihan. Dahil sa tingin nila na yung isinisigaw nila is yung karapat-dapat na magserbisyo. Yan po, walang iba po si Yorme Isko Moreno. So, believe din ako kay Sir Ali at Chinsa, no? Talagang mabusilak din talaga ang puso. Siguro, pwede naman siyang mag-congressman o kahit saan sa kanyang distrito. Kasi alam din naman natin na mahal din yan ng Manilinyo si Sir Ali. Pero mas lalo tayong napabilib sa kanyang ginawa na nagbigay po siya daan giveaway kay Ma'am Che at Chinsa, no? So talagang saludo kami sa inyong kabaitan, kabusilakan ng loob at puso, sir. At hindi ka malilimutan ng Manilinyo. Kung ano mang tatahakin mo this coming election, I'm sure mananalo ka. Kagaya ng kapatid mo na si Che at si Yorme Isko Moreno. Yan po ipanalangin natin dahil alam po natin kung sino yung karapat-dapat dyan. At mabalik na rin sa ayos, kalinisan at Hakot Award naman si Yorme Isko Moreno. Okay? At dahil umabot po kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayong mag-like, share, and subscribe at pakisuporta po ni Ma'am Melcy. Ayan po. Isa rin po yung nag-sharing, nagpalaganap sa magandang gawa ni Yorme Isko dyan sa Maynila, mga boys, no? Marami pong salamat sa iyong suporta at walang sawang panunood sa ating mga vlog at video. At huwag po kalimutan naman, paki-like naman po, importante po yung like nyo at yung shares nyo, mga boys, mga gayas. At malapit na po yung filing of candidacy. Diyan na po makikita yung final talaga kung sino talaga ang mga kasamahan na konsihales ni Yorme Isko Moreno. Pero sa nakikita ko ngayon, magandang tandem po ito.
Yorme Esco at Che Atienza. So for now, I'm gone. God bless all Manila. God first Pilipinas. God first. Peace. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.